Welcome to the first episode of Progcast. So today, I'm with my groupmates. So ang agenda namin sa podcast na ito ay magchikahan about life and paano challenge yung faith namin and many more pa. First, ako muna. So, pagdating sa faith, grabe yung challenge sa akin sa pagdating sa faith. Many times na talaga since I was siguro kasi since bata ako is born again Christian na kami. And yung parents ko is born again Christian. So nung nasa taga Palawan kasi ako, kung hindi nyo alam, taga Palawan ako. Taga Palawan ka pala. Oo, taga Palawan ako. And nung 2016 lang ako nandito sa San Mateo. So, may nangyari na sa amin, grabe yung change namin sa family. Yung parents ko, dahil may nangyari doon sa Palawan, yung parents ko nag-move dito sa San Mateo, and nandun kami sa Palawan lang. Like parang alam niyo yun, ang hirap na malayo sa parents, pero I'm praying and hoping na one day makasama ko sila ulit, and makaahon kami sa buhay na dinadanas namin. And that prayer is answered kasi nung time na yon, parang parang nag-a-adjust pa kami sa buhay. Parang galing kami sa taas, tapos bigla kaming parang parang nawala lahat sa amin. So parang sa amin, parang Lord, saan mo kami dadalhin? Parang Lord, ano ba tong ginagawa mo sa amin? So, kaming buong family kami, grabe yung faith, pero grabe din yung prayer namin that time na hindi kami sumusuko talaga. So, eto pa, after nun, di ba, tawag dito, nandito na kami San Mateo, parang naging okay na yung life namin, parang 1 year naging okay. Lahat ng yung mga prayers namin tinugon ni Lord. But one thing, nung umuwi yung dad ko, kasi nagbabarko yung papa ko, nung umuwi yung dad ko dito nung pandemic, doon ulit parang nag-start na parang nawalan ulit kami. Parang, alam niyo yun, parang inaano talaga namin parang hindi naman namin kine-question si Lord, pero namin, Lord, ano ba yung pinapahiwatig mo sa amin? Bakit ganto? Nawalan ng work yung dad ko for almost 1 year. Yung work lang ng dad ko, yun lang yung sources talaga namin sa lahat sa pagkain, sa mga pagdating sa school. Pandemic dun, di ba? Kayo din may experience din kayo nung pandemic. May kwento din kayo. Kaya yun, nung time na yun, kami nung mother ko, nagfa-fasting kami. Buong family kami nagfa-fasting kami. Almost 9 months namin pinagpe-pray na bumalik yung dad ko sa barko. And hindi talaga madali kasi sobrang financially crisis talaga kami. Inuuga talaga yung faith namin. Hindi ko na talaga alam nung time na yun. Kahit ako parang sabi ko, paano pa ako magtitiwala na magiging okay na kami? Parang lose na yung hope ko that time. Pero one time, papunta kami in church neto. Tapos sabi nung tumawag yung dad ko sa amin, sabi niya, tumawag daw yung company sa kanya na possible daw siya makaakyat ulit ng barko. Tapos umiiyak na kami ng mother ko na bang papuntang church kasi grabe, answered prayer talaga siya. Kasi pag bumalik ulit ng barko yung dad ko, madaming mababago sa amin. Lalo na to yung bahay na to, parang hindi na po wala tong bahay na to kung wala yung dad ko sa ibang bansa. Kaya parang ayun, sobrang kami, pero that time china-challenge pa din kami ni Lord na magta-trust ba talaga? Kasi hindi pa yun sure Hindi pa talaga sure kung makakabalik siya. Parang sabi lang, baka lang makabalik siya. So that time, parang namin yung prayer namin na sige, parang, fasting ulit kami, ganto, parang, tawag dito, parang, sige, paano nyo parang kami ni Lord na, trust me lang. Tapos, after few months, nakabalik yung dad ko sa barko. Afterwards, na yon, grabe, grabe yung, na, tinitest ka lang talaga ni Lord sa mga times na,
hindi mo na kaya, yung mga times na walang-wala ka na, walang-wala na din yung pamilya mo, parang iisipin mo na lang paano ka magtitiwala kay Lord. Ayun. Pero alam mo ba kung paano kayo nakabangon muli? Tsaka alam mo bakit binigyan kayo ng dahilan ni God para maranasan nyo yung ganun? Kaya nakabalik, for me lang kaya nakabalik siguro kayo sa buhay nyo noon. Kasi hindi nawawala yung faith dyan sa puso nyo. Correct. Hindi nawala. Pero ako ito may experience din ako about dyan. Nung pandemic din. Yes. Ano na yan, family problem. Hindi ko na siya ikukwento ng mahaba. Okay. Doon, sinubok talaga ako ni God ng sobra. Kasi, sobra akong naapektuhan sa nangyaring yon. 2 years nag-stop ako ng pandemic. Nagtrabaho na lang ako. Mas pinili ko na lang magtrabaho para may pandagdag kami sa kinikita namin doon sa Mm-mm. Para na rin makatulong ako sa pamilya ko. Kaya, pinili kong magtrabaho. Tapos, ngayon, na napag-aral na ako ulit. Sinusubukan kong bumawi, ginagawa ko yung best ko. Tsaka, hindi ko kinakalimutan si God sa bawat ginagawa kong bagay. Yes. Palagi ko lang iniisip sa kanya na lagi siyang nandyan. Ganon. Kaya, kahit anong mangyari sa buhay ko, sigad yung lalapitan ko pagka may problema ako. Tama. Tsaka, okay na okay din ang gaan din sa pakiramdam pagka nalabas mo na kay God yung mga mabibigat na nararamdaman mo. Totoo. Mas mapipil mo rin talaga na andyan siya, matutulungan ka niya. Mm-mm. Kaya, kung ano man mga problema natin sa buhay, wag tayong susuko. Andyan lang si God. Basta mananatili yung faith natin sa Kanya. Kayo ba? Ano bang experience nyo? Sa akin naman, way back 2020, yung mother ko is nurse siya, nagtatrabaho siya sa ospital na malayo. Quezon City ata yun, ganun. Tapos kaming magkakapatid, kami lang yung naiiwan sa bahay. So, syempre, yung source ng food namin, ng pambaon namin araw-araw sa school, is nanggagaling kay mama, is nagpapadala siya ganun. So, ayun nga, one time, magkakasama kami magkapatid, tapos may tumawag sa amin sa ospital na sinabi, yung mama ko nga daw is nag-positive sa COVID-19. So, syempre kami lahat, gulat na gulat kami. Tapos, hindi namin alam yung gagawin namin. Umiyak pa kami ng lahat kasi iniisip namin, what if na hindi gumaling si mama or what if mawala siya. So, ayun, umiyak kami lahat nun. So, habang nasa ospital si mama, naiwan kami sa bahay na magkakapatid ko. Ako lang yung nag-iisa sa amin kasi na that time na nagsiserve kay Lord, nagsisimba, nag-church. So, ako lang yung sa amin magkakapatid, yung malakas yung faith kay Lord. Ako lang yung malakas yung kumapit kay Lord. Parang, alam mo yon, yung trust ko kay Lord is na nangingibabaw that time na COVID si mama. So, yung ginagawa ko nun, araw-araw ako nag-note sa notebook. Tapos, doon ako nag-pray. Hindi ako nag-pray na sa sarili ko. Yung prayer ko is sinusulat ko sa notebook habang umiyak pa ako nun. Tapos, alam mo yon, bawat sulat ko doon, yung tiwala ko talaga kay Lord is, alam mo yun, nandun talaga. Tsaka, hindi nawawala sa akin yung lahat ng ginawa ni Lord sa buhay namin, sa buhay ko din. Iniisip ko palagi yun, kaya yung tiwala ko kay Lord is sobrang powerful talaga that time. Tapos yun na nga, yung nakalabas na si mama ng hospital, yun yung pinagpipray ko eh. So, yung nalaman ko yun na gumaling na si mama from na COVID siya, sobrang umiyak talaga ako noon that time kasi sinagot ni Lord yung mga pinipray ko lang na sinusulat ko lang sa notebook. Hindi ko ma-explain sa sarili ko na, Lord, ang galing-galing mo. Hindi ko alam kung paano ko to hindi ko to alam kung paano pa ako alam mo yun, yung faith ko talaga umaapaw sobra that time kasi hindi ko akalain na magagawa ni Lord yun sa buhay ni mama. Kasi si mama lang yung mag-isang tumatayo sa amin eh. Siya lang yung nagtatrabaho. So,
when it comes to faith talaga, sobrang thankful ko kay Lord and sobrang sobrang ano ko sa kanya, sobrang napaka-grateful ko sa bagay na yun kasi lahat tayo nun meron pero yung sa akin talaga, sinubok din talaga ako nun. Challenges din talaga yung time na yun. Kaya, ayun. Kayo ba? So yun pare. Ikaw, anong experience mo about dyan? Yun nga yung yung nag-work nga ako, ng working student ako nun. Yun, kung kasama ko nga airpods ko nun. Naging construction worker ako, labor ako nun. Araw-gabi, sagasa yung oras nun. Kahit anong pagsubok nun, hinarap ko. Kahit pasugatan ako sa balat. Lahat yun nangyari sa akin. Hindi ko na ikukwento ng mahaba. Tapos, dumating sa punto, nagkasakit ako nun. Dahil sa trabaho. Na-admit ako ng halos 1 week. Tapos, panay lang ang pray sa akin ng hermat ko. Dumating sa punto, wala na rin kami kinakain sa ospital. Tapos, nanghihingi kami ng sustento, ng pakunti-kunti sa mga tiyahin ko. Para ipangkain. Pero, nung nakalabas ako, nung guminhawa na ulit, doon ako sumagasa ulit. Nagtrabaho ulit ako kahit na hindi pa ako masyadong magaling. Tapos, nagpray lang din ako ng papaano na bigyan ako ng lakas kahit konti para makatulong ako sa pamilya ko. Saka sa akin naman kasi, di naman ako nagre-reklamo sa bawat buhay. Masaya na ako na gumigising ako sa umaga, may nalalanghap akong hangin. Okay na sa akin yun. Sa inyo ba? Pero pare, alam mo, believe ako sa'yo sa napagdaanan mo. Kasi, kahit na nagpahirap ka na sa hospital, pero paglabas mo, lumaban ka ulit. Ganun, di ba? Tsaka, yung mga dinadasal natin sa buhay, hindi basta-basta mangyayari yan kung hindi mo sinasamahan ng galaw. Kasi, sabayan mo ng dasal yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo, yung mga gusto mong matupad. Tapos, samahan mo ng sipag, ganun. Kaya, yun, believe ako sa'yo, pare. Kayo, ano pa bang na-experience nyo tungkol sa pinag-uusapan natin? Sa akin nung 2021, yan? Pabalik-balik yung papa ko sa sa ospital. Tapos, naiyak ako. Okay lang yan, nilabas mo yung mga... Tapos sabi ko Lord, anong nangyayari sa amin? Ba't kami nagkakaganto? Tapos, ayun, nagkasakit din ako. Tapos, sabi ko, Lord, parang di na ako naniniwala sa inyo eh. Tapos sabi ko, Tapos nung nag-pandemic, tapos sabi ko, magpapagaling ako, tapos pagtas ko magpagaling yung papa ko naman. Sana Lord, lagi ako nagdadasal na, araw-araw ako nagdadasal na sana bumalik pa yung papa ko, makasama ko pa siya. Tapos ayun, konti-konti siyang nakakaraos. Tapos sabi niya, ayun kasi yung time na yun, akala ko hindi na siya gagaling kasi palagi niyang tinatawag yung nanay niya na yung lala ko lagi niyang tinatawag na, Nay, papahinga na ako, sabi niya ganun. Tapos sabi niya, alagaan mo na lang yung mga apo mo. Tapos sabi niya, tapos sabi ko, wag mo mag-set, anong ganyan, gagaling ka. Tapos ayun, yung araw-araw akong nagdadasal. Wala akong araw na hindi ako nagdadasal na, Lord, pagilangin mo yung papa ko. Sabi kong ganun. Tapos, nung yung dinala namin siya sa sa hospital. Na siya, lambot na siya. Tapos, ako nagsimba ko yun. Sumama ako sa simbahan sa church nila. Kasi ako, hindi talaga ako pala simba. Pero araw-araw ako nagdadasal lang sa bahay. Ganon. Hindi ako pala simba. Tapos sabi ko,
Siguro kaya sa akin to ginagawa kasi hindi ako araw-araw nagsisimba. Lagi lang ako nakulong sa sa bahay namin. Tapos sabi ko sa sarili ko na sasama na ako sa sa church kasi baka ayun yung reason kaya di gumagaling si Papa kasi tinatanggihan ko yung mga church na nag-aano sa akin. Tapos nung 2023 gumaling na yung Papa ko. Tapos nakabalik na siya sa namin sa farm ng tita ko kasi doon yung nagtatrabaho eh. Tapos yun, simula nung araw-araw na ako tuwing every Sunday nag-church na kami. Kasama yung mga pamilya ko. Tapos, ayun, gumaling na si Papa, tuloy-tuloy na yung trabaho niya. Ang galing Ang galing, no? Oo. Alam mo yun, yung may point na hindi ka na maniniwala sa kanya. Yung mapapasabi ka na lang na, totoo ka ba? Ganon, di ba? Pero, ganon. Pero, gagawa siya ng paraan para manatili yung faith mo sa kanya. 'Di ba? Ayaw niya kasing mawawalan tayo ng paniniwala sa kanya. Kaya, yun, nagawa siya ng paraan para mas manatili yung paniniwala niyo sa kanya. Gumaling ka, gumaling din yung papa mo. Kaya, yun. Ako, natutuwa ako na marinig yung mga story niyong lahat. And sobrang nakaka-touch and nakakatuwa na makarinig ng other story. Yung hindi yung ikaw lang. Kasi nowadays, yung mga kabataan is hindi na talaga sila naniniwala kay Lord and easily to give up na talaga sila sa life. Na parang, alam mo yun, nakikita nila yung buhay na mamamatay na lang, wala na silang values dito sa mundo. Pero si Lord kasi, may purpose siya sa atin. Kahit anong mangyari, na kahit nandun ka pa sa pintig na hindi mo ine-expect na problema. Alam mo yun, si Lord, gagawa siya ng paraan para bumangon ka. Kahit tumumba ka man, si Lord tutulungan kang bumangon. Ganun kabait si Lord, kahit makasalanan tayong lahat. Si Lord, tutulungan niya tayo and mamahalin niya tayo ng buo, na hindi niya tayo i-judge, kahit even yung ibang tao, ginajudge tayo. Si Lord, hindi niya tayo i-judge. Parang, si Lord, grabe, napaka-unconditional nung love niya sa atin and overflowing talaga and forgiving Father talaga siya sa atin. Pero, guys, para sa akin lang, tulad na lang ng sinabi mo, madaming kabataan na yung hindi naniniwala kay God. You know why? For me, dahil siguro na madaming kabataan ngayon meron ng gadget, dahil sa social media, doon na nila tinututok yung oras nila eh. Parang doon na sila nakakapaglibang. Ang dami na nilang nakikitang bagay na hindi pa naman dapat nilang malaman. Yeah. Kaya yung iba nakakalimutan na nila yung pag kay God. Communicate. So, Dahil din sa social media na yan. At saka, alam nyo ba kung bakit tayo binibigyan ni Lord ng problem? Kasi minsan nakakalimutan natin siya. Nakakalimutan natin. Si Lord nilalapitan lang natin pag may problema, pag may kailangan. Pag feeling Pero, natin na kailangan na talaga natin. pero kasi, sabi ng pastor ko, si Lord hindi siya genie eh. Father natin siya eh. Creator siya ng lahat. King siya ng lahat. Kings of kings talaga si Lord. And yun, minsan kaya may mga problems din tayo. Nire-remind lang tayo ni Lord na, anak, nandito pa ako. Nandito lang ako. Nakikinig lang ako sa'yo. Parang si Lord parang pinapa-realize niya sa atin na nandyan pa siya. oo. At saka hindi ka walang kwenta. May kwenta ka sa akin. May value ka pa. Parang iisipin mo ngayon, hala, paano yung future ko? Ano mangyayari sa future ko? Ganon. Ano yung mga harapin ko sa future? Pero 'di ba? Si Lord, may plano na sa future natin. Tsaka hindi siya magbibigay ng problema na alam niyang hindi natin kakayanin. Oo, yun, Lahat ng 'di ba? problema natin sa Ganon. Lord, kinakaya. Oo, kasi kasama natin si Lord. So, Basta tatatagan mo lang din. oo. Yung hindi ka agad susuko. Ganon. Ang payo ko lang sa mga makakarinig neto,
sa kahit anong problemang pagdaanan mo sa buhay, wag na wag kang susuko. Nandyan si God para sa'yo. Totoo. Actually, ako personally may experience ako sa ganyan. Nang parang dumating ako sa point na parang na-stress ako. Like parang way back, pandemic. 'Di ba yun talaga kasi yung moment na parang stress na stress tayong lahat kasi oo. Bagay na Oo. bumagsak lahat. Tapos dun ko na discover yung mga overthinking, anxiety, yung mga ganun, yung depression, dati parang wala naman yan. Parang nung time na pandemic, yun pala yung mga tapos parang lumala talaga siya as in. Tapos tumigil ako sa pag-church. Tumigil ako sa pag-church noong time na yon. Tapos grabe yung personally yung experience ko na parang gusto ko nang mawala. Yun talaga, 'di ba? Gusto ko nang mawala, parang may value pa ba ako dito sa sa mundong to, ganon. Pero alam mo yun, ending talaga ang lalapitan mo talaga si Lord eh. Yeah. Oo. Kahit may mga tao na nandyan personally para sa'yo, i-comfort ka, hindi naman nila, masasatisfy ka sa mga advice nila. Pero, hindi kasing kasatisfy na yung pag-comfort ni Lord. Ganon. 'Di ba? Kaya, minsan talaga, alam mo yon kahit nakangiti tayo or personally may mga pinagdadaanan pala tayo. Ako kayo, hindi ko ine-expect na alam mo yon na itong mga taong to nakikita ko lang sa classroom na as ganto, pero pala grabe din yung kaya May tayong problema. Ganun. oo, may mga talaga na parang alam mo hindi mo talaga i-expectin din. Grabe lang din mag-comfort si Lord sa atin. Parang number 1 talaga na need nating lapitan na pagdating sa mga bagay-bagay is si Lord talaga. Kasi siya talaga yung provider natin and talaga siya yung siya kaya niya ibigay sa atin lahat na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Ganun. Ayun. Pero minsan okay din naman na magkwento ka sa taong nakakasalamuha mo. Oo, okay na naman. Kasi masasagot ka nila eh. Oo. Pero wag ka dun sa taong magkukwento ka tapos papakinggan ka lang kasi nakaharap ka. Pero waliwala na pagka yung Oo. di ba? Kaya pagka may mga problema rin kayo, wag din kayong matatakot magkwento sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo. Oo. Isa din sila sa way na binibigay ni Yeah. Lord sa Oo, atin. totoo. Oo, 'di ba? Isa sila sa mga binibigay ni Lord na para syempre si Lord, wala siya sa atin physically, hindi Yeah. natin siya nakikita. Spirit, nararamdaman natin si Lord. Pero hindi natin siya nakikita, hindi natin alam kung anong mukha niya or what, 'di ba? Pero yan, may binibigay si Lord na mga tao sa atin na, para and yun din yung way para hindi tayo sumuko sa buhay. Na continue lang talaga sa buhay na, alam mo yun, walang imposible kasi kay Lord eh. Parang may verse ka na parang, tawag dito, si Lord may, may purpose siya sa atin. Para hindi tayo ipasama, kundi ikakabuti natin yung purpose na yun. And, alam niyo yun, parang doon makikita talaga natin na kasi kung babasahin niyo talaga yung Bible, madaming promises si Lord doon yung makikita na napaka-amazing yung mga yung mga stories sa Bible, napaka-amazing kasi yung mga nangyayari siya ngayon na tagumpay si Lord nagtagumpay si Lord dati. Paano pa kaya ka ngayon na 'di ba? Lalo na yan, yung pandemic na yan, akala natin parang, Hindi na matatapos. wala na. Sobrang tagal. Imagine, ilang years yun? Daming 3 years din ata. Di ba? almost 3. Di ba? Almost 3. Tapos, pa tayo nag-online class pa, ang daming struggle, nagmo-module, parang, pero, napakabait talaga ni Lord kasi, pinapakita niya lang sa atin na, nandyan lang talaga siya. At saka, oo, tsaka hindi talaga siya nagkulang sa atin. Tayo minsan Tayo yung mismong nagkukulang, sa kanya. oo. At saka kahit makasalanan tayo, pag humingi tayo ng sorry kay Lord, alam mo yun, nandyan siya para makinig sa atin, or nandyan siya para kahit minsan hindi Wala siyang sawang magpatawad sa Oo. atin. Ayun. Ito guys,
curious ako, paano niyo mapapakita yung love niyo kay Lord? So, ako muna. Yeah, naman na. Ikaw ba? Ako? Okay. Ako, personally, yun nga, nagche-church ako every Sunday. And, alam mo yun, tawag dito, minsan talaga din, may mga times na tatamarin ka. Wala talagang, parang, pagigising ka ng Sunday, parang isip mo, magsimba ba ako ngayon? Pero, hindi. Pero kasi, commitment kasi kay Lord yun yung mag-church ka every Sunday. Kasi, alam mo yun, sinasabi ng pastor namin sa amin, weekdays, hindi ka na nga kay Lord. Parang nasa other things ka na, yung mga personal agenda mo. And, yung Sunday lang talaga, yung time mo para kay Lord. Bakit hindi mo pa mabigay? Parang, every time, ayun talaga yung nire-remind ko. Kaya pag hindi ako nakakapagsimba every Sunday, sobrang nalulungkot talaga ako. Like, naiiyak talaga ako. Kasi parang alam mo yun, yung message ng araw na yun, pang buong week na eh. Pero yung pang buong week na yun, imaginein mo yun, tas wala ka narinig na salita ni Lord. Kaya parang, yun talaga yung pinaka-isa sa commitment ko. And, at saka, yung pagsiserve kay Lord. Maliban sa pagsisimba, magsiserve ka kay Lord. 'Di ba sa Catholic nagsiserve kay Lord, and meron din naman sa religion namin. Alam ko iba-iba yung mga religion natin. Ayun din yung pagsiserve kay Lord. And isa pa is yung hindi mo mamimiss mag-pray. Yung magpe-pray ka parati kay Lord na, alam mo yun, sincerely magpe-pray ka talaga. So, ayun, by those, isa pa is yung mahalin mo yung kapwa mo and show kindness to them. Yun. Kasi, through that, is pinapakita mo na, kasi, kung mahal natin si Lord, dapat mahal din natin yung mga kapwa natin. Parang, kaya, isa na din yun sa parang kung paano ko mapapakita na love ko talaga si Lord. So, ikaw, Hans. Okay ako. Sige, ito. Sa akin, napapakita ko na may pagmamahal ako sa Diyos. Every time na may natatanggap ako or na-achieve, ganun, palagi kong pinagpapasalamat sa Kanya. Yun yung mga bagay na nakukuha ko. Every time nga, kahit nga kakatapos ko lang kumain, thank you, Lord. Ganon. Totoo, pare. Tapos, ano pa ba? Tsaka yung mga salita niya, i-share mo rin sa iba. Oo. Ganon. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam pagka yung mga salita niya, nasi-share mo sa iba. Tapos sila willing makinig sa'yo. Totoo. Yun, ikaw, pare. Ako hindi ako pala simba. Pero kada may mangyayari maganda sa akin sa araw, nagpapasalamat ako pag halimbawa bago ako matulog, magdadasal ako. Sasabihin ko yan, salamat sa panibagong araw. Bukas ulit sana ganun. Kaya sa bawat araw wala rin ako sinasayang. Kayo ba? Kayo ulit. Grind lang ng grind, no? Kada araw. Yan. Ako naman, grateful ako kay Lord. Napapakita ko yung love ko kay Lord kahit na hindi na ako nag-church. Actually, magkasama kami ni Noemi sa church. Pero natigil ako mag-church dahil na rin na hindi ko na napofocus yung sarili ko sa church. Saka marami na ring bagay na ginagawa. Busy sa school. Tapos may inaasikaso pa sa bahay. So, hindi ko na kasi napagsasabay yon. Kaya natigil ako. Pero kahit na natigil ako, hindi nawawala yung faith and love ko kay God. Like, kahit nasa bahay ako, may book kasi ako na maliit. May mga verse doon, tapos binabasa ko pa rin yun. Alam mo yun, kahit tuwing papasok ako ng school, nagbabasa ako ng kahit isang verse, tapos yun yung nagiging lakas ko para hindi ako maano sa school. Like, hindi ako tawag nito. Yes, ganon. Alam mo yung grade 11 tayo. Yung grade 11 tayo, yun yung time na natigil ako na sa church na, diba? Tapos lagi akong, irritable. Lagi akong mean sa mga kaklase natin. Kasi yun yung time na wala na yung present ko kay Lord. Doon ako nag-give up. Kaya nung grade 11 tayo, ang sungit-sungit ko, ganyan. Sigaw ako ng sigaw, ang ingay-ingay ko. Tapos, nitong nag-grade 12 na, yun na yung parang naging mature na yung isip ko. Like,
parang kahit hindi na ako nakapag-church. Umiiyak pa nga ako nun sa bahay Tapos, sinasabi ko pa nun, Lord, miss ko na yung mga kasama ko sa church. Gusto ko nang bumalik sa church, pero hindi ko na kayang bumalik. Like, kahit hindi naman ako makapag-church, andun pa, nasa puso ko pa rin yung nagdadasal ako kay Lord na, Lord, kahit nandito na lang ako sa bahay, ganito na lang yung gagawin ko, mag-pray na lang ako sa'yo, and yung trust ko, hindi mawawala yon. Kaya ayun, may booklet ako sa kwarto, tapos yung mga verse doon, lagi kong binabasa yon. Tapos minsan nagsusulat din ako. Yun yung, doon ko ipapakita yung pagmamahal ko kay Lord, na kahit hindi na ako nakapag-church, hindi ko na natuloy yon, is gumagawa pa rin ako ng way para hindi ako malayo lalo sa kanya. Kasi kahit nasa bahay lang ako. And then yun, yung mama ko, hindi din siya nakakapag-church. Pero alam mo yung ginagawa ng mama ko, is kapag may problem siya, nagpapatugtog siya ng Hillsong. Tapos, sa bahay siya nagdadasal, doon siya nagba-Bible study. Hindi Bible study, parang nagda-devotion si mama. Yun, kasi kami, sobrang busy kasi namin sa bahay, kaya hindi namin nagagawa yun. So yun, yung love ni Lord para sa akin, at yung mapapakita ko rin yung love ko kay Lord sa yung ginagawa namin ng family namin. Kahit na hindi kami nakakapunta sa simbahan, is nasa bahay pa rin yung ganong tradition namin na nag-share pa rin ng word ni God. Ganon. And ikaw naman? Ako grateful ako kay Lord kasi kahit malayo yung Bible study na nakakapunta kami. Kasi kahit yung parang walang malayo kung mag-share ka ng salita ng Diyos. Tas tuwing Sunday, ayun, yung mga pinag-aanuhan namin Bible study, na rin namin, na isasama namin sa church. Tas masasabi kong mahal ko si Lord kasi yung tulad nga nung araw-araw nagdadasal, tas yung hindi niya na kami pinapabayaan sa araw-araw, nakakain kami ng 3 araw sa isang beses. Ay! Araw sa isang beses. Araw sa isang beses. Tama naman lang. Paano nagagawa? 3 beses sa isang araw. 3 beses sa isang araw. Okay lang yun. Pero ganito. Alam nyo, pagka may mga bagay na pag may mga nangyayari sa inyong hindi maganda, huwag nyong isisisi agad kay God, ganon. Isipin nyo na lang yung word na acceptance. Kasi hindi naman mangyayari sa yung ganong bagay kung wala namang magandang kapalit, di ba? Bawat pangit na nangyayari sa buhay natin is may mga kapalit na maganda. Kaya kung ano man mangyari sa'yo, tanggapin mo lang. Kasi nangyari na wala ka naman ang magagawa, di ba? Kaya sabihin ko sa inyo, kailangan nyo ng acceptance sa buhay. Sa akin naman, always remember na nandyan talaga si Lord para sa atin. Even, ayun nga, paulit-ulit na rin natin sinasabi na kanina pa. Pero always nyo talagang itatak sa isip at saka sa puso nyo yun na pag wala na kayo, may matatakbuhan pa kayo. Kahit hindi ka nakampihan ng ibang tao, si Lord kakampihan ka. Kasi, alam mo yon, si Lord is, andyan lang naman siya Parang kahit hindi mo na-feel yung presence ni Lord, nandyan lang naman siya Parang alam mo yun, nandito lang talaga ako para sa'yo. And kahit may mga nangyayari sa buhay mo, alam mo yun, parati ko ang sinasabi sa sarili ko, pag inaalala ko yung mga bagay-bagay, si Lord may magandang gagawin sa akin ngayon and sa future. May maganda siyang gagawin sa mga tao na nasa paligid ko, and may maganda siyang gagawin para sa pamilya ko. Hindi ako nagsasawa na always kong ipapaalala sa sarili ko yun. Kasi alam mo yun, parang tayo kasi nahawaan tayo ng virus. Ano yung virus na
wala nang paniniwala kay Lord. Oo, ganun. Yung, parang gaya-gaya na lang. Kasi yung iba, hindi na din naniniwala. So, tayo parang, naano tayo. So, kayo bilang may alam, may pagmamahal kay Lord, huwag niyong hayaan na dumating sa point na gano'n na din yung mindsetting niyo. Kasi, pangit na yung gano'n. Kasi, hindi na kay Lord yun. Alam niyo na kung kanino yun. 'Di ba? Hindi galing kay Lord yun. And, alam niyo yun, yun nga yung sabi ni Hans kanina. Pag may nangyayari sa atin na, tawag dito, na may nangyayari sa atin na kung ano man yan, si Lord, yun, may magandang kapalit talaga. Yung ultimate na, paano kung may nangyari sa yung tapos pinatay mo yun, kunyari, inano mo yung sarili mo, di ba? Ganyan, inano mo. Tapos, tawag dito, parang si Lord, pinapakita lang talaga na yung mga challenges sa'yo. Pero, yun, wala eh. Parang, alam mo yun, parang tinanggap mo na lang yung buhay na mamamatay ka na lang talaga. 'Di ba? Dapat hindi ganun yung maging mindsetting natin. Napakalaking mali nun kung ngayon yung gagawin mo. Oo. 'Di ba? Diba nasa utos niya nga na huwag kang papatay tapos ikaw mismo yung papatay sa sarili mo. Hindi ka niya mapapatawad. Oo. Yun, malaking talaga yun. Malaking sin talaga yung kaya kung dumating man sa time na kayo, yun, hindi natin talaga may iwasan yung mga problema eh. Alam nyo yun, everywhere, everyday, may struggle tayo, may problems tayo when it comes sa family. Pero, parati lang natin tatandaan, mag-rest tayo sa piling ni Lord. Ayun lang. Maniwala lang sa salitang God's plan. Oo, yun lang. And trust in God talaga. So yun, dito na nagtatapos itong broadcast. Thank you sa mga kasama ko at sa mga stories na share nyo. Sobrang appreciated yon. And ayun nga, wag natin kakalimutan. Si Lord, mahal na mahal niya tayo and hindi niya tayo papabayaan. So, ayun lang. Yeah. And Thank you so much. Thank you again, once again. See you on our another episode of broadcast. Bye! Sana may susunod pa. Bye-bye. Yeah, bye-bye!